Hi everyone! Hello po sa ating fellow educators sa Department of Education. So, dahil kakain lang po ng month of August, so mainit-init pa, pag-usapan natin yung School Form 2. Opo, so, which is the daily attendance report of learners or yung SF2 na tinatawag po namin sa DepEd. So, ito pong form na ito is downloadable sa ating LIS support and inedit ko lang po siya. I just modified it. I attach formulas para po maging ESF2 po siya. Ano po? So, this is from July to May. Opo, dahil shortened po ang ating school year today. So, shortened po yung school year natin this year. So, hanggang May lang po siya. So, para lang po ito this school year na 2024 to 2025. So, yung first day of attendance po natin is nagsimula July 29. Ano po? So, ibig sabihin, meron po tayong 3 days na number of classes sa month of July. So, kung makikita nyo po, wala pa po siyang laman. So, mag-input po tayo ng example. For example, dito po is learner 1. Opo. So, yung kagandahan po dito sa form na to, this is simply automated. Simply automated dahil wala po siyang masyadong technical na formulas. Opo, so kasi yung kadalasan sa atin sasabihin hindi po tayo techie, mahihirapan po tayo mag-input. So ito pong form na to is napaka-simple lang pong gamitin. Opo, so let's proceed. Opo, so meron na po ditong sa learner 1, mag-i-input po tayo dito sa July. So kung titingnan po natin si August, si September, October, November, hanggang punta tayo kay May. Opo, so meron na po siyang naka-input na yung name ng learner. Opo, so balik po tayo kay July. Opo, so ang kagandahan po dito is yung ibang cell nakalock po siya, so yung iba lang po ang may edit natin. So for example, dito sa school ID, dito po sa July, may edit po natin yan. Opo, pero pagdating sa ibang month, hindi na po siya may edit. So may magpa-pop out po na window na ganito. Opo, yan. So ang mai-edit lang po natin dito is yung month. So i-try po nating kasi kung gusto nyong sentence case, for example, August. So, ganyan. May edit nyo po siya. Pero dyan sa ibang cell, di na po yan na-edit. Lalo na po dito sa may mga cell na may formula. So, naka-lock na po yan. So, balik po tayo ng July ulit. Mag-add po tayo ng learner. Learner 2. Yan. Wait lang po natin. Learner 2. Apo. And then, lagyan natin ng, ako po, lalo na kapag ganito, hindi po ako yung ka-copy-paste. Apo. So, tiyagaan lang po muna natin, lalo na yung, kung alam yung hindi nyo kayang i-edit at ayusin ulit yung form. So, pwede naman pong tiyaga-tiyaga lang na mag-encode. Pero kung gusto nyo na mag-copy-paste, pwede naman po. Depende po sa inyo. Opo. And then, dito naman po ito po is yung mail. Po, dito sa baba po is makikita nyo yung mail total per day. And yan po yung total na number of attendance ng mail. Opo. So, dito naman po tayo sa female. Yung last po nating learner is si learner 4. Mag-add tayo ng learner 5, learner 6. For example, ako po ang babalang ng ng enrollment ko nung mga nakaraan. Apo. So, yan na po muna. Huwag na po natin munang paramihin. So, hanggang ilang learner lang po tayo? 6.
So, ito pong ina ito, ang ibig sabihin niyan is yung first day na nag-entry yung bata sa school. Since na yung first at day of attendance natin is July 29, opo, so palitan po natin ito ng July 29, maglalagay po tayo dyan ng E. For record purposes po yan. So, ibig sabihin, lahat po ng lahat ng bata is present. So, lagyan po natin ng 4. Opo. So, siguro naman dahil excited pang pumasok yung mga bata, wala pang absent sa 3 days na meron tayong attendance sa July. So, maglagay po tayo ng 4. Opo. So, tanggalin natin yung absent ni learner 5. So, gawin natin dito sa ito 2. Ayan. So, ito total po natin yung 4 plus 2. Dapat po ang attendance nila, yung combined ng male and female is 6. Opo. So, kung nakikita nyo, ayan, meron na pong changes dito sa formulas. Ayan. And then, so, number of days ng classes natin, dito po sa gilid, makikita nyo si number of school days. Opo, for the month. So, maglalagay ko dyan 3. Ayan, kasi 3 days lang yung attendance nila nung July. Opo, so for example, enrollment as of first Friday of the school year. Opo, so dahil wala pa naman po tayong first Friday nung July, hindi pa inabot. So, given na yan. Opo, so maglalagay tayo dito na 4 and then maglalagay tayo dito ng 2. Ayan. And then, ito gawin natin 4, ito po 2. So, automatic nagto-total na po yan. Then, yung average daily attendance po natin. So, paano ko po yan nakuha? Dito po mismo sa form, may nakalagay na formula. So, yung percentage of enrollment is the registered learners as of end of the month divided by enrollment as of first Friday of the school year times 100. Si average daily attendance naman, which is the total attendance divided by the number of school days in reporting month. Then, si percentage of attendance for the month is the average daily attendance divided by the registered learners as of end of the month times 100. Apo. So, eto na po yung result niyan. Napakadali lang, di ba po? So, punta po tayo ng August. So, for example, tanggalin natin si E. Dito po sa part na to, dito sa part na yan, hindi na po yan na-edit. Opo. Pero kung nakikita nyo, ang pangit na merong 0 dito kung hindi naman aabot ng 30 yung estudyante natin or 35. So, pwede po natin itong i-hide. Ang gawin lang po natin, select po natin, makikita nyo yung arrow na color block. I-select po lang natin ito. Then, iabot natin hanggang dito sa 37. Apo, sa row 37, right click po tayo, then hide. Apo, so kung makikita niyo, na-hide na po siya. Diba? Magkatabi na yung male and female. Apo, so dito din sa female, yan, i-hide din po natin. Ayan. So kung makikita niyo, perfect. Ayan, ang ganda na. Ano po? So ito po, hayaan niyo na yan. Kasi hindi naman po siya isasama sa ipiprint natin. Okay po. So, balik tayo sa August. Yung, ano ba yung August? Ang August, ang simula is, tingnan po natin, August. Ang August is nagsimula ng Thursday. Opo. So, Thursday, maglagay tayo dito ng 1, 2, 3, and 4 po is Saturday. 5 na po tayo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 po natin ito, 13, ayan, tapusin lang po natin. 16, 17, 18, 19 na po ito, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, sorry po, 28, then 29, and then hanggang 30.
So, yung August po is hanggang 31, pero Saturday naman po yung August. So, hanggang 30 lang po tayo. Opo. Ayan. So, meron na po tayong August. Opo. So, kung halimbawa, yung sa learner 1, nag-absent siya dito sa Wednesday ng isa. Ano po, whole day. Opo. So, meron namang dun sa original na SF2, meron yan pong hati sa AM tapos sa PM. Pero, tanungin nyo yung bata kung bakit siya nag-absent. So, kung halimbawa acceptable naman po yung reason, so, siguro, pwede naman po nating bigyan ng consideration. And then, for example, sa learner 4, nag-absent din dito, hindi nagpaalam, hindi nagbigay ng excuse letter. Ayan. Then, yung mga babae, kadalasan sa observation ko, yung mga babae, bihirang mag-absent. Ano po? So, ayan. Meron tayong 2 absent. So, kung halimbawa, sa August, halimbawa yung total ng report natin, kasi dito sa amin, may mga suspension dahil bahain yung lugar namin, inabot lang ng 19 days. Opo, so yung ibang araw, ginagawa po namin modular. Opo, so 19 days, dito po for example, ang total is bibilangin po natin kung ilan yung present for the day. So, ang ilalagay po natin dito is 4. Opo, so dito 4 din. Pag wala pong X, ibig sabihin, wala pong absent. Minsan talaga yan si X eh. Nakakasira talaga yan minsan. Ano po? So, gawin natin po itong 3 kasi meron pong absent na isa. So, 4. Ito po, 4 din. Yan, 4. Ito, 3. Ito, 4. Ayan. Yung remaining po is 4 na. Ayan. So, ayan. For example, dito sa 12, didelete ko yan dahil 19 days lang po kami. For example, modular yan. Ano po? So, yung chine-check po kasi natin is yung actual. Apo. So, for example, ito naman, delete natin. So, dapat po, makikita nyo dyan, dahil 19 days lang po yung i-report natin, dapat po, 19 days lang din po yung makikita nyo. So, bilangin natin, 1, 2. So, magtanggal pa tayo. For example, dito. Yung iba naman po is hindi suspension of class. Yung iba is holiday. Opo, meron po tayong 2 holidays. Meron po tayong isang long weekend noong August. Ano po? So, 19. Ayan. So, ito yung total average ng average daily attendance, this one. Apo. So, yan yung kukunin natin dito. Apo. Eto. Yan. And then, so, dito naman sa ating mga babae, dahil lahat sila present, gawin natin 2. Hindi po ako ka-copy and paste kasi po meron mga naka-merge na cell dyan. So, pag nag-error po yung form, mahirapan tayong ayusin. So, okay lang pong magtyaga-tyaga na lang. So, i-total po natin yung combine. This is 6. Ayan. 6. Apo. Ito pala po is wala po dito. Ayan. And then, 6. 6. So, ito, wala din po dito. Delete natin yan. Dapat po maging particular tayo kung ilan lang po yung number nung number of days sa month. Ano po, para hindi masira yung form natin. Ayan. So, ito, this is so, merong absent dito sa learner na isa, 4 plus 1, this is 5. So, ito 6. Ayan. Gawin natin 6. Ayan. So, ito naman po, yung average daily attendance ng mga girls. Apo. So, kung makikita nyo, ito po, dito sa baba, automatic na yan. Ano po?
ito po, this is ilan, gawin natin po itong 4. Opo. So, ito hindi yan na-edit. Dito po sa part na to, hindi siya na-edit. Ayan. Opo, yung may mga formula. So, palitan natin ito ng 4. Ayan. So, yan po yung report natin for the month of August. So, kung makikita nyo, yung percentage of the attendance is 92. Dito po, 97. Yung average po, merong decimal point in consideration na meron tayong reporting ng absent. Opo. So, kung ihuhul number natin yan, ibig sabihin, pag whole number, good as no absent. Opo. Kasi kung halimbawa ito, 3.68, kung i-round off natin, this is 4, so 4 divided by 4, that is 100%. We're in, dito po sa report natin dito, merong mga absent. So, parang merong deficiency doon sa report. Opo, so hindi po magtatali. Ayan. So dito po maglalagay, i-change din natin ito ng 19. Opo. Then month of dito po is August. Ayan. August. Ayan. So kapag okay na, dito po sa name ng advisor, palitan niya na lang yan. For example, Bini Joanne. Ito naman po, yung school head, si Bini Maloy. Ayan, galing Usong-usong ngayon yung Bini natin Ano po? So, okay na po. So, ayan. So, kung makikita nyo, simula yan August, September, October. So, kayo na lang po yung mag-e-edit ng number of yung date, yung day ng month. Yan. So, meron po kayong makikitang note dyan sa, sa gilid. Kung meron po kayong hindi naiintindihan po. Yan. So, kung may mga questions naman po, feel free to comment at pag nakita natin, subukan nating sagutin. Apo. So, that is for the SF2, ang ating daily attendance report. Thank you.